Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong Ko Pasamo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, nadinig mo na ba ang tagang it's okay not to be okay? Malamang ang sagot ninyo ay oo naman. Ang tanong, okay ba not to be okay? Yan po, magandang tanong. Tanong nyo po ang sarili nyo at pakisagot nyo na rin. Dahil mamaya, subukan po nating sagutin yung tanong na yan. Marami kasi sa atin ang nagsasabing okay tayo, pero hindi naman talaga okay. Halimbawa, when people ask you, di ba, how are you? Ang parating sagot natin, I'm good, I'm okay. In fact, Sir Vic, naalala ko yung lesson namin sa Chinese, no? Language na nag-aral ako sa Beijing, China. Sabi ng professor ko, pag tinanong kang ni hao, ang sagot mo dapat, wo han hao, ni na. Ibig sabihin, how are you? Automatic daw yung, I'm okay, how about you? Okay. Diba? So, good news po. Mamaya, pag-uusapan natin. Ano nung dahilan bakit okay lang not to be okay? Sa ating episode na, Okay ba not to be okay? Yan, ganda po. Matutunghayan din natin ang mga tips ni Amabel De Leon sa kanyang Bloom on the Battlefield segment. Para sa tulong kalusugan, abangan si May Gonzalez alamin ang benefits of having colorful diet part 1. Tunghayan din ang ating featured business personality sa Kung Kaya Niya, Kaya Mo Rin segment. Be inspired and continually be on fire sa tulong inspirasyon hatid ni Joey Marcelo ng CEO ng Santi Barley. Abangan sa Tulong Real Estate ang mahalagang tips mula kay Rodrigo Suerte Felipe. At matuto sa mga tips ni Gina Criste sa usapang life insurance. Pero, bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. At para ganahan tayo sa buhay, we should always endeavor to bloom wherever we are. Makakasama natin ang Vice President ng Banura Home Health and Edsen Solutions and outstanding book author ng Bloom on the Battlefield na si Amabel De Leon. Amabel! You need to always forgive in order to bloom. Always remember, lahat ng mga bitterness mo sa ibang tao, lahat ng galit mo sa ibang tao, poison yan eh. So, you don't want that in your body. God designed our body but did not design for us to carry these baggages. So, whenever you have those problems, nainis ka, nagalit ka, find a way to forgive them right away. Bless them instead, right? Forgive yourself, forgive them, and kung mahirap man, ask God to help you forgive them. Kasi ang mga sakit sa katawan like diabetes, hypertension, maybe galing yan sa mga galit natin na we're keeping in our body, right? That causing our body to be sick. May mga poison tayo ini-inject sa katawan natin. So, these people, you can control their emotion, you can control their reaction, you can control yours though. So, control yours. Be happy. Smile. Forgive. So you can keep moving forward. Again, if God can forgive our problems, our sins, and the things that we've, caused Him grief, more so tayo. So let's also learn to forgive others. And God will continue to bless us instead. So if you want to really, really bloom, forgive others. Learn to forgive others. Bloom on your battlefield. Maraming salamat, Amabel, for giving us tips on how to bloom on the battlefield. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Edsen Solutions, kaya avail the book Bloom on the Battlefield, Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsensolutions.com. Ang tulang pampagana natin ngayon ay tungkol sa maling akala. Totoo yan, Sir Vic. Pakinggan niyo po itong kwentong ito. Oo, ganda ng kwento ito. May isang lola na takang-taka sa buhay ng isang matandang lalaki. Araw-araw nakikita niyo yung matandang lalaki na paupo-upo lang sa harapan ng kanyang bahay at parang palaging masaya. Ikaw din naman, di ba? So isang araw, hindi na nakapagpigil si lola. Napilitan siyang puntahan yung matanda at tinanong yung matandang lalaki, alam mo, parati ko kayong nakikita na nakangiti at parang masayang-masaya. Ano bang sekreto mo? Parang ang bata-bata mo. Diba? So, sumagot yung matandang lalaki. Sabi niya, simple lang. I smoke 3 packs of cigarettes a day. I eat nothing but junk food and I never exercise. Ha? Sabi ni Lola, ilang taon na po ba kayo? He said,
26. Yan. So bigla pong nagulat si Lola. Siguro tanong niya, ano matututunan natin sa kwentong ito? Si Lola po kasi, akala niya, yung matanda ay enjoy sa buhay. Yung pala, hindi po na siya matanda. Bata pa siya, kaya lang mukha na siyang matanda sa mga mali niyang ginagawa sa kanyang buhay. Pero para siyang masaya. Oo. Pero bata pa siya, pero parang matanda na ang buhay niya. Siguro parang tingin ni Lola, 96 na siya, pero mukha lang siyang 75. Yung pala, 26 lang po pala Oo. siya. Okay, lesson number 1. Your perception creates your reality. Yun. So, ganun po yung nangyari kay Lola. Tingin niya sa matanda siya, pero mukhang bata, kaya inggit na inggit siya. So, ganun din po sa ating sa buhay. Pag meron po tayong perception sa ibang tao, at parang yun ang tingin nating totoo, yun ang naging realidad. Parang, kung tingin natin galit sa ating isang tao, nagiging realidad yun. Oo. Kahit hindi siya galit, nararamdaman natin galit siya sa atin. So, ang epekto po nito, nag-react tayo na parang galit din tayo sa kanya. Yun po ang problema ng perception. Sabi nga ng isang quotation, you see persons and things not as they are, but as you are. So, yung pong power Diba? ng perception, kaya be careful po with what you perceive. Because even though hindi po siya totoo, nagiging totoo sa'yo, dahil dito, nagiging mali po ang reaction nyo doon sa sitwasyon. Be careful. So, siguro tanong nyo, ano gagawin pag ganito sitwasyon? Okay, mag-alala, pag-aaralan din natin. Number 2 lesson, to be sure, ask, don't guess. Yung po yung ginawang maganda ni Lola. No, sa tingin niya, parang saya-saya ng buhay nito. Parang 76 lang. Oo. Pero nagtanong siya. At sa kanyang pagtatanong, doon niya na-discover, hindi pala matanda ito, bata pa, kaya lang mukha lang matanda. Kaya lang parang masaya, happy-go-lucky po eh. Bata pa, kaya lang dahil sa mga mali niyang ginagawa, mukha na siyang matanda. Ganon din po sa ating buhay. May mga pagkakataon na parang perceive natin, galit siya, inis siya, o masama loob niya. Ano dapat gawin? Huwag po nating i-conclude. Tanong natin. For example, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, galit po ba kayo sa akin? Masama po ba? Kasi doon nyo po malalaman yung katotohanan para mawala po yung perception. Kasi po, pag kinausap nyo, doon niya pwede sabihin, oo, so hindi na perception, reality na yun. Pag sinabi niyang hindi, perception nyo na kailangan mong baguhin dahil hindi tama yung na-perceive mo. Totoo ka dyan, Sir Vic. Talagang kailangan magtanong. We will not form wrong conclusion kasi kung yung perception mo ay tama, 'di ba? Katulad na lang nung Lola, 'di ba? Akala niya healthy si Lolo, yung pala 26 years old pa lang. Mukhang lolo na. Minsan may mga taong naiinggit tayo, 'di ba? Sa mga bagay na meron sila. Akala natin, ay naku, pagkayaman-yaman, puro utang naman pala. So, napaka-importante po 'yan. Be careful with your perception. Nakakaproblema po ito sa ating pag-react sa ating buhay. Susunod natin pag-usapan. Ano yung next lesson? Perception can be created and twisted so quickly. Yan po ang problema ng perception. Ang pakiramdam ko parang inis siya. Hindi, galit na siya. Ay naku, gaganti. Napasin niyo po, that's a problem of perception. Dahil wala pong basis na matibay pundasyon, pwede mong baguhin from good to worse or from bad to worse ang perception nyo. Pero the good thing about perception, you can turn perception from bad to good. Parang sabihin, ay galit ako sa kanya. Ay hindi, malamang ko lang yan. Medyo busy lang sa trabaho o may monthly visit lang yan o wala lang sa kanyang kondisyon. So because of that, yung pangit gumaganda. O kaya yung pangit, pwedeng pumangit kung hindi po tayo tamang hahawak sa ating perception. Kaya wag mag-jump into conclusion. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Totoo po yan. Next lesson na matututunan natin dito sa kwentong ito. Your opinion is your opinion. Do not confuse them with facts and truths. Yan, totoo po yan. Marami po tayo opinion. O opinion ko, dapat ganito gawin to, dapat ganito gawin to, dapat ganito ginawa niya. Okay po yun, opinion. Wala pong masama yan. Nadidig nyo rin salitang, we are entitled to our own opinion. Magkakaproblema lang po tayo pag ganito. Pag pinilit natin sa ibang tao na yung opinion natin ay katotohanan, magkakaproblema kasi po yung kausap nyo may opinion din at yung opinion niya hindi pareho sa iyong opinion. So ibig sabihin, sa iyo yung tama, sa kanya yung mali. Hindi po. Ang ganda po dito. I respect your opinion. Yung opinion mo tama para sa iyo. Yung opinion niya tama para sa kanya. So pareho kayong tama. So huwag kayong mag-away kasi ang aming palagi tinuturo, do not argue about opinion because we all
are entitled to our own opinion. Yes, ang opinion mo ay hindi nangangahulugang katotohanan. Sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan po natin sa araw nito. At para ganahan ka namang kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Saturday. Located yan sa Eco Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California, 90027. Every Sunday naman po from 9 a.m. to 5 p.m. sa Melrose Trading Post naman po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. At syempre for catering, tawagan lang sila Sa 323-610-9005 or 323-244-9784. At syempre, bago tayo mag-break, magsha-shoutout lang kami kay Iyo Villamayor at kay Nonot Villamayor na laging nanonood. Kasama na rin si Tito Gimo Moreno and Tita Terry Moreno. Magbabalik pa po ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Di Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto naming mas gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng tips na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Patuloy tayong gaganahan sa buhay sa pamamagitan ng Tulong Kalusugan segment mula sa Certified Nutritionist and CEO of Trinity for Health Salad Master Dealer in Santa Clarita, California na si May Gonzalez. May! Sa ating tulong kalusugan, pinag-usapan po natin sa ating nakaraang episode ang enemies of nutrition. Ngayong araw naman po na ito, pag-uusapan natin bakit importante na ang ating pagkain ay makulay or eat the rainbow. Ano po ba ang eat the rainbow? Eating the rainbow involves eating fruits and vegetables of different colors every day. Kailangan po natin talaga na makain at maabsorb ang mga nutrients na ito. At napaka-importante na sundin natin ang different colors that can give us a healthy body, mental, also physical, and contains different pigments of phytonutrients na ito po ang nagbibigay ng kulay sa ating prutas at gulay. Different colored plants are linked to higher levels of specific nutrients and health benefits. While eating more vegetables and fruits are always good idea, focusing on eating a variety of colors will increase your intake of different nutrients to benefit various areas of your health. Meron po tayong iba't ibang kulay, kaya nga po sinabi natin that eat the rainbow, pero pag-uusapan lang po natin ang tatlong major colors today. Una po ay red. Ano po ba ang colored red vegetables and fruits? Pwede po ito ay ating nakikita sa tomatoes, strawberries, cherries, at iba pa pong kulay red na fruits and vegetables. Alam po ba natin na ang kulay pula na pagkain protects our hearts, liver, and eyesight with vitamin C, vitamin A, potassium, anthocyanins. And then orange. Alam naman po natin na ang orange is orange. So, yung tinatawag natin na sunkist, pwede po yan. And then pwede rin po nating makita yan sa yellow squash, pwede po sa butternut squash, at ang isa pong napaka-healthy na orange color ay ang ating yams. So, orange-colored fruits and vegetables boost your immune system and vision with vitamin C, vitamin A, potassium, beta-carotene, lycopene. Alam niyo po ba na ang beta-carotene and lycopene is a great fighter of cancer? It can reverse cancer and it can protect us from cancer. And ang ating pong pangatlong pag-uusapan today is the color yellow. Protect your nervous system, heart, and vision with vitamin C, vitamin A, potassium, antioxidants. Imagine eating these first three colors in the rainbow can give you a healthy body and it can also affect how you think, how you look, and how you see life.
Ito po si May Gonzalez, your certified nutritionist from Trinity for Health Salad Master, nagsasabing, be healthy, happy, and blessed. Maraming salamat, May, for the healthy tips about benefits of colorful diet. Pag-uusapan naman natin ngayon ang isang magandang internet article na health benefits daw ng music by North Shore University Health System. So pakinggan nyo po ito, baka kailanganin nyo po ito dahil marami pong tao may mga problema sa health, malaki daw po pala may tutulong ng music. So, reason number 1, ba't kailangan makinig sa music ay ito. It's heart healthy. Yan. Sabi ng research yung blood flows daw more easily when music is played. Totoo po yan. Dumadalo yung dugo ng maayos, di ba? It can also reduce heart rate, lower blood pressure, and decrease cortisol, yung tinatawag na stress hormone. Totoo yan. And of course, increase serotonin and endorphin levels in the blood. So kaya po kung medyo feeling nyo parang unhealthy kayo o kung may sakit po kayo ngayon, napakaganda daw po talaga yung nakikinig sa magandang music, yung soothing, yung mga jazz, yung mga instrumental, yung mga Christian Classical. music. Maganda daw po yon dahil po marami pong bagay na inaayos siya sa ating katawan. Kaya kung may sakit po kayo, gawin nyo to. Kung wala po kayong sagot, gawin nyo rin po to. By the way, hindi lang po physical health sometimes emotional health din po. Pag meron kang emotional problem po, listen to good music, mararamdaman nyo po parang nagbabago po ang inyong pakiramdam. Di ba ikaw pagkagising mo sa umaga, music na, Totoo po diba? ako, agad maaari po, if I can listen to Oo. music every day po, kasi po nakakatulong po yun sa aking physical, emotional, and mental health. Pangalawa, it elevates mood. Music can boost the brain's production of the hormone dopamine. This increased dopamine production helps relieve feelings of anxiety and depression. At ito pa, music is processed directly by the amygdala, which is part of the brain involved in mood and emotions. Yeah, so, tingnan niyo po scientific po ito na talaga ang music nakakatulong po sa ating moods. Pero actually, kahit tanggalin niyo scientific kayo po mismo, when you're feeling down, you listen to good music, lalo na po inspirational music, maraming mamaya, masigla na po kayo para pong yung mga stress level niyo nawawala. So, hindi na kailangan ng science, kahit backup po ito ng science, pero tayo po mismo na-experience natin ito, kaya napaka-importante po. Listen to good music as often as you can. Number 3, it reduces stress. Ayan. O doon sa mga stress dyan. Sabi ng research, listening to music can relieve stress by triggering biochemical stress reducers. Yan. Kita na science po ang nagtuturuan. Oo. But tayo po, naramdaman na po natin yan. May mga pagkakataon, pagod na pagod tayo sa trabaho. Marami po tayong ginawa. Di ba normally na ginagawa natin? We play a good music, we sit in our sofa, at feeling natin, parang ang bilis nating mawala ng stress, ang bilis mawala ng pagod, at mamaya, okay na tayo. So, ang punto lang po natin ngayon, kinasabi po namin sa inyo para madalas nyo itong gawin, para yung po epekto ng magandang music, magkaroon po sa ating buhay. Hindi lang yan, Sir Vic, Number 4, it relieves symptoms of depression. Ayan. Kasi marami sa atin, mga kabataan, nandito sa stage na ito. When you're feeling down in the dumps, music can help pick you up, much like exercise. Yeah, kung meron po kayong kamag-anak, kapamilya, lalo ng mga anak na depressed, ito po, pwede nyo gawin. Siguraduhin nyo, pag uwi niya, may music na magandang tumutunog. Make sure po, wag po yung masyadong mabilis, yung mag-soothing po, yung magaan and everything. Mamaya pa sibo, kahit masama loob niya, kahit galit siya, biglang bababa po yun. So, sino po magpe-play ng music ito? Kayo po. So, kailangan po gawan nyo na para. By the way, siguro tanong nyo, sir, saan ako kukuha ng music? One point, punta po kayo sa Spotify. Kami po, meron po kami Alexa. We ask Alexa, magpe-play po yung kanyang Spotify. Maganda po yung mangyayari pag gano'n. So, kayo po, pwede sa cellphone nyo, pwede nyo rin pong gawin yan. Yes. Number 5, it stimulates memories. Ayan. Diba? Parang there is no cure for Alzheimer's disease daw or dementia. But music therapy has been shown to relieve some of its symptoms. Kasi music therapy can relax an agitated patient, improve the mood, and open communication in patients. Kaya nga, diba, pag narinig natin yung When You Wish Upon a Star, naalala natin yung memories natin sa Disneyland. So, diba? ganda po. Kung tingin nyo, parang Oo. feeling nyo, nakakakalimot na kayo. Madali na kayong makalimot. May mga bagay kayong hindi nyo na maalala. Listen to more music. Lalo na po yung mga music na nakaka-inspire sa inyo. Lalo na bata-bata tayo, yung mga music na dinig natin. Wedding 20, song 30 nyo. years. Okay. Oo.
mapapasibig lang, yung may stimulate po yung mental part of your life, mamaya babalik na po yung memory nyo. Importante po yan. Number 6, it manages pain. Aba, ganda to. Oo, by reducing stress levels and providing a strong competing stimulus to the pain signals that enter the brain. Kasi yung music therapy daw nakaka-assist yan na nakaka-relieve ng sakit mo. Totoo po, isang paraan daw po para mabawasan ng pain, i-deviate mo. Normally, may sakit sa'yo. Pag nakadinig ka ng magandang music, nadideviate po yung pananaw mo, isip mo, attention mo, nababawas ay sakit. Yun po ang epekto po ng listening to good music. Eto pa isa ha, dun sa mga nagda-diet, alam mo ba that it helps people eat less? Yan. Yung pag-play daw ng soft music in the background, yung dimming the lights during the meal can help people slow down while eating and ultimately consume less food in one sitting. Di ba sa mga fine dining, ganun ang ginagawa, di ba? So, pwede nyo pong gawin sa bahay nyo, kung tingin nyo nagbabawas kayo ng timbang, dapat soothing music, mabagal na music. Kasi pag mabagal pa yung music, normally mabagal yung subo nyo, mabagal yung nguyan nyo, at dahil mabagal ang subot nguyan, konti lang makakain nyo. Pero pag rush ang music, o kaya tataranta kayo, kain kayo ng kain, mamaya dami nyo na nakain pala, yun, mabaka tuloy. So, please, music is really napaka-importante po sa buhay natin. And lastly, it increases workout endurance. Yan. Kaya mapansin mo, di ba, listening to those top workout tracks can boost physical performance and increase endurance during a tough exercise session. Ito, baliktad naman Mas po ito. masarap mag-exercise. Ito, baliktad naman po. Yung soothing music, pampabagal. Ito naman po, pag nag-exercise ka, dapat medyo mabilis na music para mapuwersa ka gawin yung parang hirap na hirap ka. Kaya, depende po sa inyong goal kung anong music ang inyong pakikinggan. Kaya pag pumunta po kayo sa mga gym, normally ang mga music, mabilis, tan. Ganun din po. So, tingnan nyo po kung ano yung kailangan nyo at yun ang pakinggan nyo, promise po, magkakaroon ng magandang pagbabago sa buhay. Talagang maraming benefits ang music. Panoorin natin ang violin rendition ng isang outstanding student of renowned Filipino violinist, Alfonso Coke Bolipata. He was blessed by a 4-year full violin scholarship at Western Illinois University. Nag-graduate po siya ng master's degree in violin performance with a full scholarship from the University of Illinois in Urbana-Champaign. He has been teaching over 50 students from young kids to adults in San Jose Academy of Music. Since 2017, please welcome, pakinggan natin ang violin rendition ni Joseph Noel Cruz Valdez, or most commonly known as Joe Valdez. Maraming salamat, Joe, sa napakagandang violin performance and making us experience the benefits of music. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dahilan bakit okay lang not to be okay. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa mo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, sa dami ng problema ang ating pinagdadaanan, maraming tao na ngayon ang hindi okay. Totoo ka dyan. May iba naman okay daw sila, pero sa totoo lang, hindi naman sila okay. Kasi ayaw nilang ipaalam sa iba. Yan, problema Diba? rin po yan. May mga pagkakataong nangyayari yan. Minsan ginagawa nyo rin yan. At ang pinaka-importanting tanong ay ito, ikaw, okay ka ba o hindi okay? Sige, pag-isipan nyo mabuti. Kasi napaka-importante po yung sagot nyo sa tanong. Ikaw ba okay o hindi okay? Kasi kailangan po malaman nyo kung ano sitwasyon nyo para malaman nyo kung ano ang dapat gawin. Bakit sabi nila, di ba parang it's okay not to be okay? Tama ba yun? Yan, may mga nagtatanong po dyan. Ang sagot po namin sa mga bagay na yun,
Tama yun. Ano yun? It's okay not to be okay. May mga pagkakataon po talagang hindi tayo okay, kaya ang sagot po namin, it's okay not to be okay. At papaliwanag po namin sa inyo, bakit bang okay hindi maging okay. Pero, syempre, mas okay kung okay ka. Oo, mas okay yun. Pero kung hindi ka talaga okay, it's okay not to be okay. Siguro parang okay na ang sinasabi namin dito, pero okay lang yun dahil sigurado po kami, pagkatapos yung panoorin itong pag-uusapan natin, marami sa inyo magiging okay kahit hindi kayo okay right now. Okay? So, yun po. Pakinggan niyo po ito mabuti. Maganda pag-usapan Good natin. news! Pag-uusapan natin kung ano-ano ang dahilan bakit okay lang not to be okay. Sa ating episode na, okay ba not to be okay? Tinanong po natin ang sagot, okay pong hindi maging okay. Bakit? Ito po sa isang dahilan. Number 1. It's okay not to be okay because all of us are not okay one time or another. Kasi lahat naman ng tao dumadaan sa ganitong sitwasyon, di ba? Kung minsan okay, kung minsan hindi okay, hindi ka nag-iisa. So, napaka-importante kung talaga hindi ka okay, tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tinanggap na hindi ka okay, hindi ka maghahanap ng solusyon sa iyong problema. Kaya, sagot namin, okay lang hindi maging okay dahil lahat po tayo, lahat, wala pong exemption. Dumaan po tayo sa pagiging okay. Pagkakaiba lang, iba okay, iba hindi okay, iba maraming okay, iba konti okay. So, depende na lang po sa frequency. Pero all of us pass through that Tsaka experience. ano to sir parang kumbaga katunayan ito na buhay pa tayo. Dahil kapag patay na tayo, hindi na natin problema ang pagiging okay or not okay, di ba? So yun, malinaw po ha. Oo. So, kaya ka nandyan sa sitwasyon yan, hindi ka okay, buhay ka pa. At Correct. habang buhay, may pag-asa kahit feeling mo parang, sir, tagal ko nang di okay. Okay lang yun. Marami ring taong matagal nang di okay. Pero good news po, lahat ng hindi okay, natatapos yan. Magiging okay din yan. At saka nobody has a perfect life. Everybody has their own problems. Tandaan niyo po yun. Parang feeling niyo lang, ikaw lang may problema. Feeling mo lang yun. Magaling na magdala. Oo, Oo. nakikita mo yan, may problema rin yun. Hindi mo lang alam. Kasi magaling siya magdala, ikaw medyo pangit lang ng konti. Pero lahat tayo may problema. At yung iba magaling na magtago ng problema, yung iba hindi halata kapag may problema, di ba? Ikaw, paano ka magdala ng problema? Okay ba o hindi okay? So yun lang po, lagay niyo po sa isip niyo ha. Okay lang hindi maging okay. Dahil marami po talaga tayong problema ang pinagdadaanan. Pag dumating tayo sa puntong yan, napaka-importante pala yun sa isip natin. Paano kung hindi okay? Huwag mong itago. Kasi pag tinago mo, hindi mo mahanapan ng solusyon. Pangalawa, pag tinago mo, hindi ka matutulungan ng mga taong katabi mo, mga kapamilya mo, kamag-anak mo. Na kung minsan, yung solusyon sa problema mo, sila ang susagot. Ang problema, hindi mo sinasabing may problema ka. Paano ka susolusyonan ng taong pwedeng sumulusyon sa problema mo kung ayaw mong paalam na may problema ka? Hindi kasi Sir Vic, minsan parang nakakahiya di ba? Yung may mga taong iniisip nakakahiya naman na malaman nila na hindi ako okay, di ba? Huwag po kayong mahiya dahil Oo. lahat naman po tayo dumadaan dyan. Ang importante po dito is malaman natin kung ano dapat gawin sa sitwasyong dumating po tayo dito dahil lahat naman tayo darating sa problemang ganyan. Oo, kaya nga meron tayong mga tips para tayo mag-overcome ng challenges kasi dumadaan tayo dun sa sitwasyon na hindi tayo okay. Kaya nga po, ito po yung linggo. Kung nandiyan ka sa sitwasyon ngayon, hindi ka okay. First step na tanggapin mo sa sarili mo, hindi ako okay. Importante po yun. Kasi po, pag sinabi mo hindi ka okay, maghahanap ka ng solusyon. Kadalasan, may makukuha kang solusyon sa sarili mo. Pero kung minsan po, may mga solusyon na hindi mo kayang gawa ng solusyon. Oo. Doon po papasok, pupunta ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ate, nanay, ate, kuya, pastor, pare, whatsoever. Hindi ako okay. May problema ako ito. So, sa pag-share mo na hindi ka okay, binubuksan mo yung pinto para magkaroon ng solusyon ang iyong problema. Kumbaga, admission is the first step of solution. Yan. So, Or kapag importante po inadmit na. mo, kalahati na nasolusyonan mo na. Nalinaw po yan ha. So, sana po kung nandiyan kayo sa sitwasyon yan, tanggapin nyo. Okay lang, hindi maging okay. Bago tayo mag-break, magbibigidaan muna tayo sa tulong inspirasyon mula kay Joey Marcelo, CEO of Santay Barley International. Joey! Thank you, Vic and Evelyn, for being part of Tulong Ko Pasa Mo Global. Para sa tulong inspirasyon, anong pakiramdam mo whenever nakakadinig ka ng hindi magandang balita or mga negative issues sa paligid mo? How do you feel whenever you meet people who always have the habits of looking at the negative side of things?
I'm always being asked, how do I deal with negative issues and negative people? And ang usual response ko is this: I don't deal with them. Honestly, I try to move away from them. Naniniwala ako that if something is beyond my control, it is a distraction. Nagkaroon na ako ng habit to move away from distractions. Because if I will entertain them, mahihila lang ako pababa. It will lead me away from my dreams and visions in life. Have you experienced people that when you talk to them and share to them something, lagi silang may way to see the opposite side? Even though hindi naman ito intentional on their part, I'm sure you are feeling down and demotivated whenever you hear them. Actually, you have two options. Number one, either you entertain them or decide not to listen to them. Sabi nila, pag may negative ka raw na nadinig, papasukin mo sa kabilang tenga at palabasin mo sa kabila. Honestly, hindi ako naniniwala ron. Because ang challenge nun is this: pag pumasok yan sa kaliwang tenga mo, bago lumabas sa kanan yan, pinrasis na ng mind mo yan. And chances are, it will affect you. So rather than papasukin mo, just cover your ears and don't listen anymore. Why? Because it is a distraction. Can you change negative people? The answer is a big no. The only thing that you can do, especially when they are your loved ones, is to disturb them. Only they can decide to change or not. We have to be aware that there are so many information available during these times. Ang dami niyan. News, social media, from people around us, napakadaming information. It is up to us to filter and decide what informations will be processed. And our decision is critical because those information can affect our lives, either for the better or for the worst. According to young people during these times, naalala ba, nadinig niyo ba yung word na YOLO? You only live once? Actually, I believe in that. But I also believe that if I will only live once, I'll make my life worth it. And part of that is focusing on positive side of things so that I can reach my full potentials. This is Joey Marcelo, and remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until the next time, para sa iba pang tulong inspirasyon. Maraming salamat, Joey, for always inspiring us and keeping us on fire. For more information about Sante Barley and Joey Marcelo, please go to their website, mysante.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko Pasamo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasamo Global. Vic Garcia pumuli. At Abiling Garcia. Bago natin ipagpatuloy ang ating topic sa araw na ito, magbibigay daan muna tayo sa usapang real estate mula kay Rodrigo Suerte Felipe. Rod! Magandang lalaki, magandang babae sa inyo, Vic and Avelin. Nandito na naman po tayo sa usapang real estate. Ano ba ang ibig sabihin ng escrow at bakit kailangan ito? Escrow is a mediator between buyer and seller. Ang ibig sabihin, ito ay third party that holds and regulates payments of funds on behalf of two parties. Hinahawakan ng escrow ang funds until the terms and conditions of the agreement between the buyer and sellers are fulfilled. Ang escrow ay nagbibigay ng level of security and trust for both parties. Protection ng buyer. Bago i-release ng escrow ang funds sa seller, dapat clear na ang lahat. Malinis ang title, bayad ang taxes, at walang utang ang binebentang properties. Protection naman ng seller, sinisigurado ng escrow na mababayaran siya ng buyer at closing of escrow. Pinoprotektahan ng escrow ang dalawang party to make sure na patas ang transaction at walang nalalamangan. Kinakailangan na ang realtor mo ay may integridad at makakapag-repair sa iyo ng escrow na pwede mong mapagkatiwalaan. Diyan ko kayo pwedeng matulungan. Kaya kung ikaw ay buyer or seller of a property, mag-text or tumawag ka lang sa 310-689-9781 or 747-214-7474. Or pwede ka rin mag-email sa mydreamhouse777
@gmail.com. Hanggang sa susunod po nating Usapang Real Estate. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rod. Until next time, para sa iba pang Usapang Real Estate. Okay, this time, itutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano ba ang dahilan bakit okay lang not to be okay? Sa ating episode na, Okay ba not to be okay? Okay, step number 1, review lang po natin yung ating reason number 1, bakit okay not to be okay? Number 1. Number 1, it's okay not to be okay because all of us are not okay one time or another. So, lahat po tayo dumadaan dyan, kaya okay lang. Huwag mo itago, humingi ka ng tulong. Number 2. Yes, number 2, it's okay not to be okay because accepting we are not okay is 50% of the solution. Yan. Kasi maraming tao ngayon nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Marami sa kanilang problema ay wala ng solusyon sa pananaw nila, Yes. di ba? Dahil ayaw nilang tanggapin na hindi sila okay. So, yun po, napaka-importante po. It's okay not to be okay because number 2 pong benefit ng pagtanggap nito is nalaman mong hindi ka okay, tinanggap mong hindi ka okay, at dahil po tinanggap mong hindi ka okay, pwede ka maghanap ng solusyon sa problemang dahil hindi ka okay para one day, pwede ka nang maging okay. Sabi nga ni Carl Jung di ba? We cannot change anything unless we accept it. Kaya it's okay not to be okay. Totoo po yun, hindi mo kayang baguhin yung isang bagay na hindi mo tinatanggap. For example, masakit ang ulo mo, hindi mo tinatanggap. So, hindi ka inom ng pain reliever. Oo. Masakit ang tiyan mo, hindi mo tinatanggap. Hindi ka inom ng pansakit po sa tiyan. Ganon din po, masama ang loob mo, galit ka, hindi mo tinatanggap. So, hindi ka maghahanap ng solusyon para mawalay sama ng loob, mawalay galit mo. Bakit? Kasi hindi mo tinatanggap. At ang problema po yan, magpapatong-patong po yan, kumisan po, nagiging mas serious po at malaking problema ang inyong sitwasyon. At dahil hindi nila matanggap na hindi sila okay, hindi sila maghahanap ng Totoo yan, solusyon. yan ang problema. Di ba? Kasi sa pananaw nila, wala naman silang problema, kaya dapat nating tanggapin kung hindi tayo okay. Dahil kung hindi tayo okay, maghahanap tayo ng solusyon. Dahil okay lang, hindi maging okay. Malinaw po, kaya lagay niyo po sa isip niyo yun. Importante po ba unawaan niyo yung bagay na yan? Remember, what we deny or ignore, we forget. What we accept and face, we conquer. Yeah, ganda po, balikan po natin. What we deny or ignore, we forget. Ibig sabihin, pag dininay na po natin na hindi tayo galit, makakalimutan natin. Pero sa totoo lang, mayroon pong burning galit po sa loob. Pag nakita mo yung tao, babalik at babalik po na naman yan. So, hindi po dahil inignore natin ang isang bagay, gagaling. Hindi po. For example, may masakit, inignore mo. So, mobra sakit, inignore mo. Isang araw, cancer na po yun. So, Magpapatong-patong. Opo, ang punto po dito, pag inignore mo, hindi po solusyon yun. Sometimes po, we need to accept it so that we can find solution to the problem we have. So, whatever situation you're in right now, please, tanggapin mo. May solusyon yan. Yes. Okay, step number 3. It's okay not to be okay because it can make us a better person. Yan. Intindihan niyo po ito mabuti. Pag tinanggap daw po natin it's okay not to be okay, we'll become a better person. Siguro habang ngayon, nakikinig, Sir, paano naman mangyayari yun? Hindi nga ako okay. Paano ako magiging better person? Ito po paliwanag. Kasi pwedeng gumanda yung buhay mo dahil hindi ka okay. Yun Diba? nga, sir, ang problema ko, paano gaganda ang buhay ko? Hindi nga ako okay. Kasi ang problema kasi, parang washing machine Oh, yeah, yan, pakinig po diba? They twist, they spin, they knock us around. But in the end, we come out cleaner, brighter, and better than before. Lagay niyo po sa isip niyo yun. Kung dumadaan kayo sa problema ngayon, isipin niyo, nasa loob lang kayo ng washing machine. At imagine po, gaano kahirap mapasok sa washing machine, di ba? Ang washing machine, iikot sa kaliwa, iikot sa kanan, may papasok na tubig, may papasok na sabon, mayroon pang softener, at kung ano-ano, at iikot, ang ikot eh. Yun ang malamang naramdaman ng mga taong nasa malaking problema. Tama po? Totoo po yun. Pero kuminsan po, kailangan tayong dumaan po sa washing machine. Bakit? Sipin nyo na lang mabuti. Ano pakiramdam ng mga damit na nilalagay natin sa washing machine? Galit na galit sila. Kung may buhay lang, ano? Totoo, kung may mapagsasalita lang sila. Malamang sumisigaw yun habang nasa loob. Para kayo, may problema kayo, sumisigaw kayo sa problema niya. Pero di ba paglabas niya, parang feeling, Dennis, ang bango ko. Ganon din po sa ating buhay.
Ano man ang nangyari sa inyo ngayon, paglabas mo dyan, you'll become a better person. Alam mo, di ba maraming mga successful na tao, yung mga fini-feature natin dito sa kung kaya niya, kaya mo rin, di ba? Napakaraming matatagumpay na tao sa buong mundo ngayon na dating hindi naman okay. Marami rin silang problema, baka mas malaki pa sa problema mo ngayon, di ba? Pero ginamit nila ang kanilang hindi pagiging okay para maging okay ang kanilang buhay. Kaya it's okay not to be okay. Alam niyo po, ginawa nila? Nilagay po nila ang sarili nila sa loob ng washing machine. Okay, sa washing machine, bakit kailangan yun? Para malinis lahat po ng impurities para paglabas po nila, they'll become a better person. But tingnan niyo po, bakit nilagay nila yung sarili nila sa washing machine? Tinanggap po nilang madumi sila. Yes. At dahil madumi sila, kailangan linisin. At yung process po ng paglilinis, hindi ganun kadali. Mahirap po yun. Maraming proseso. But at the end ng proseso, lalabas ka a better person. At sana ilagay mo sa isip mo ngayon, whatever problem you're facing right now, if you will do the right thing and listen to us, you'll come out of that problem a better person. May kilala nga ako, homeless but not hopeless. Yes, diba? totoo. Yeah, may mga tao, may kaibigan po kami, dati siyang hopeless, pero patuloy siyang naniwala. Homeless. Patuloy ho siyang naniwala na pumasok siya sa washing machine. Nilagyan ng detergent na kung ano-ano. Nilagyan pa nga na ano yun, yung pampaputi. Right now ho, lumabas po siya a better person. Who knows, baka ang hindi mo pagiging okay ngayon ay magpaganda ng buhay mo bukas. Baka, hindi sigurado. Sir, bakit hindi sigurado? Kasi po, pag hindi nyo po hinawakan ng tama yung pagiging hindi nyo okay ngayon, tomorrow, you'll be worse. Pero, kung nakikinig po kayo sa amin at sinasabi namin sa inyo, gagawin nyo, malaki po ang posibilidad na yung pagiging hindi mo okay ngayon, magiging okay ka bukas. So, hindi po sigurado, hindi ka okay ngayon at bukas okay ka na, hindi po. It will determine based on what you will do with the situation. Remember, life is full of challenges. How you handle these challenges is what builds character. Never be afraid not to be okay because it's okay not to be okay. Ganda po sinabi ni Mama Evelyn. How you will handle this situation of not being okay will determine what will happen tomorrow. Tomorrow, hindi ko pinapromise na okay ka. Hindi po. Pwedeng mas hindi ka okay bukas o pwedeng okay ka bukas. Depende how you will handle the situation right now. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pretty Looks. Kaya sa mga kababayan natin sa Amerika na gustong bumisita sa Pilipinas to have a prettier look, bisitahin lang po ang Pretty Looks sa kanilang mga location flashed on your screen. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano-ano ang dahilan bakit okay lang not to be okay. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo global. Wag BPTU. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Vic Garcia Public. At Avelyn Garcia. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dahilan bakit okay lang not to be okay sa ating episode na Okay ba not to be okay? review muna tayo. Review. Number 1 ang pag-usapan natin. It's okay not to be okay because all of us are not okay one time or another. Nangyari po yan. Dahilan number 2, it's okay not to be okay because accepting you're not okay is 50% of the solution. Pag tinanggap mong di ka okay, malapit na masolusyonan ang problema. Number 3, it's okay not to be okay because it can make us a better person. Totoo po yan. If you will react properly doon sa ating sitwasyong hindi tayo okay, malaki po ang posibilidad you'll become a better person pag tinanggap mong hindi ka Malamang nasa washing machine ka pero lilinis ka. Number 4, it's okay not to be okay because one day you will be okay and you can help others who are not okay. So kung tama po ang pagharap niyo sa problemang you not being okay na pinag-usapan natin kanina, one day you'll be okay. Promise yan. At ito po maganda. Hindi lang po ikaw ang magiging okay. Makakatulong ka rin po sa ibang tao para sila ay maging okay. Yes. Alam nyo, halos lahat ng mga tao nakakatulong sa ibang tao ngayon ay hindi naman okay ang buhay noon. Totoo po. Diba? Pag-isipan nyo po tayo, yung mga tao pong dating depressed, na naging okay na, sila pa yung mga taong tumutulong sa mga depressed ngayon. Yung mga dating addict, dati, na naayos na nila buhay nila, tinutulungan po yung mga dumadaan sa problema. Ito bakit po? Mas madali po silang tumulong dahil pinagdaanan nila yung proseso. Kaya ikaw, ano man problema pinagdadaanan mo ngayon, baka dumating ang isang pagkakataon,
ikaw na ang tutulong dun sa mga tao dadaan din sa sarili mong problema. And you're the best person to do it because you have experience, dinaanan mo yung proseso at alam mo yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Yes. Kumbaga dumaan din sila sa buhay na hindi okay pero pinili at pinilit nila maging okay. Ang ibig sabihin ng pinili nilang maging okay ay nagdesisyon silang hindi magpatalo sa kanilang pinagdadaanan at nagdesisyon silang maghanap ng solusyon sa kanilang problema. At hindi yung pinili yon. Yung pinilit naman po, darating sa puntong pinili. Pero kung minsan ang daming obstacle, ang daming challenges, parang ayaw mo nang tuloy. Pero pinilit pa rin nilang, pinaglaban pa rin nilang na gawin yung tama para one day ay sila magiging okay na. Tandaan niyo po, dapat magkasama yan. Hindi lang po pinili. Kasi pag pinili mo bukas, baka maraming problema, tumigil ka na. Dapat pipiliin mo at pipilitin mo. Eventually po, pag pinagsama niyo tong dalawang ito, one day, you will be okay. Sabi nga ni John Maxwell, life is a matter of choice and every choice you make makes you. Totoo po yan. Alam po natin, ang buhay po natin ay basically pagpipili. At bawat pagpipili natin, yun po ang magdidetermina kung anong klaseng buhay, kung anong klaseng kinabukasan meron tayo. Ganun din po, simple. Bakit ka na sa sitwasyon mo ngayon? Ganyan. Dahil sa pinili mo kahapon. The good news is, ayaw mo na dyan, piliin mo makaalis sa sitwasyon yan para bukas, wala ka na dyan. Yes, kaya dapat pilitin mong maging okay. Ibig sabihin ng pinilit maging okay, kahit parang nawawalan ka na ng pag-asa, patuloy ka pa rin umasa. Kahit parang wala ka nang nakikitang solusyon, patuloy ka pa rin maghanap ng solusyon. Totoo. So wala na nga solusyon, paano po maghanap pa? Itong paniniwala po namin, lahat ng problema may solusyon. Yung iba lang hindi mo alam. So pwede mong itanong, pwede mong i-research. At kung minsan darating ka sa punto, sir, wala na talaga. Put your hands together, you pray, promise, yung mga imposible sa tao, posible sa Diyos. Di ba si Thomas Edison, di ba? Kung sumuko yan, di ba? Sabi nga niya, many of life's failures are people who do not realize how close they were to success when they gave up. Kaya do not give up. Baka naman malapit na malapit ka na sa tagumpay. Si Edison na po nagsabi nun, marami po sa atin kaya hindi na yung successful, bukas na magiging successful. Tumigil ngayon. Siguro tanong niya sa tanong, paano ko malalaman kung bukas na para ako maging successful? Simple lang. Huwag kang tumigil ngayon. Kasi pag tumigil ka ngayon, hindi mo na malalaman if you'll be successful tomorrow. Sir, paano pag bukas hindi pa rin? Huwag kang mag-alala. Baka sa susunod na araw ka magiging successful. Kaya ang sekreto, huwag titigil. Do not give up. The best people to help people that are not okay are people who are not okay before, but learn to be okay. Ganda po nga, linaw-linaw. Kaya po, paulit-ulit namin sinasabi, it's okay not to be okay. Dahil isang araw, magagamit mo lahat ng natutunan mo para tulungan ng ibang tao na hindi okay. Okay, number 5, it's okay not to be okay because it may lead us to be okay with God. Ito po ang ganda po nito. Isa po ito sa napakatinding blessing ng not to be okay. Sir, may blessing na not to be okay. Totoo po, makinig kayo mabuti. Ito po isang bagay na lagay niyo po sa isip niyo kung hindi kayo okay ngayon, ito po ang blessing. Ano to? Madalas, ang hindi pagiging okay, tawag niya blessing in disguise. Diba? Oo, dahil hindi tayo okay, natuto tayong manalangin sa Diyos. Diba? Kadalasan kapag tayo may malaking problema, doon ka talaga napapaluhod ng gusto. Diba? Para sa ating sitwasyon na maging okay. So, yun po ang ganda po ng pagiging hindi okay. Natututo po tayong lumapit sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng imposible. Yes. Problema mo, walang solusyon. Kumisan doon lang tayo lalapit. Kumisan may problema tayo. Sa pera. Punta ka sa kuya mo, ate mo, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, kamag-anak mo, gobyerno, opisina, and everything. Pag naubusan ka na lahat, doon ka lalapit kay Lord. Tapos si Lord, sasagutin yung problema mo. Di sana, si Lord na inuna mo, di sana solve na kagad, di mo na pinahirapan yung sarili mo. Kaya kapag hindi tayo okay, natatanggap nating we are weak, di ba? But God is strong. Yun ang ganda po. Pag tayo po hindi okay, Lord, di ko kaya to. Pero kaya mo to. Huwag niyo kalimutan to, everything may not be okay. But if God is with you, you will be okay. Totoo po yun. Kaya nga po yung sitwasyon meron ka ngayon, it really be okay. Bakit? Lalo na kung nananalangin ka, humingi ka ng tulong sa problemang pinagdadaanan mo. Kung sa dami ng iyong problema, sa palagay mo'y hindi ka okay, okay lang yon. Kung minsan, kailangan mo lang talagang iiyak, ilabas mo lang yung nararamdaman mo. Tapos, tama na.
punasan mo yung luha mo, maligo ka, magbihis ka, 'di ba? Suklayan mo yung buhok mo, mag-ayos ka ng kilay, dahil kilay daw is life, sabi ng Pretty Looks. Humarap ka sa salamin, tapos mag-smile. Makikita mo, ang ganda pala ng buhay. Yun po, bakit tinanggap mo kasing may problema ka? Tapos tinanggap mong kaya mong solusyonan yung problema mo, at tinanggap mong may Diyos na tutulong sa problema mo, aayos ka na pag ginawa mo. Sabi nga ni Perry Noble, di ba? It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Sana by this time, you are okay. Naku, sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay. At ng mga mahal mo sa buhay. Manalangin tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo sa amin na it's okay to be okay. Pero ang pinaka-importanteng pasalamat po namin, salamat Panginoon sa pagpapaalala nyo sa amin na if you're not okay, pwede kaming lumapit sa Diyos na okay, natutulong po para ayusin ang aming buhay para kami maging okay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko Pasa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.